Dahil lutang ang isip ko, wala akong masabi. Mula nang mapalayo ako sa asawa ko, bumagal yata akong mag-isip. Puro sakit na lang ang nararamdaman ko. Salamat dahil lagi kang nariyan. Humigit ako ng hangin. Hindi ba tayo pwedeng magkita ngayon? May ginagawa ako. Tanggi niya. Si Craig na naman. Tinamaan ako ng kap sa ulo. At ito, tinatahi kong sugat. Napakakulit kasi. Balak kong dalhin sa hospital kung lalagnatin ngayong gabi. Nagpaalam na ako. Salamat uli. Mahal kita, babae. Mahal din kita, Helga. Nang matapos ang tawag, lumabas na kaagad ako. At sa mesa, inabutan ko si Aling Berta na naghahain ng almusal para sa akin. Napansin kong vegetable salad na laging nakahain sa ilang araw na kasama ko si Sandro sa Manila. At sa gitna niyon ay malaking bouquet ng puting bulaklak, mga rosas. Para sa akin? Ipinadala niya yan sa tauhan niya kaninang madaling araw. Ganon din ang kotse mo. Ipinaiwan na sa garahe. Turuan daw kita mag-drive kapag may oras ka. Bumilis ang tibok ng puso ko. Natulala ako sa bulaklak. Masarap pakinggan na naalala rin niyang paborito kong almusal nang magkasama kami. Pero masakit na hindi man lang siya tumawag sa akin mula pa kahapon nang ipahatid niya ako dito sa bahay. Mas gusto ko sana yun kaysa sa mga bulaklak. Kinagat ko ang loob ng labi ko. At hindi ko na sinabi ano man ang tanong na nasa isip ko. Masakit ang lalamunan ko nang tangkain kong magsalita. Suminghap ako ng hangin sa halip para pagaanin ang loob ko. Naisip ko bigla, kung matutuwa akong mag-drive, makakapunta ako kay Sandro anumang oras. Pwede rin namang sumakay na lang ako ng bus kung kinakailangan. O tumakas. Ang bilin ni Sir tiyaking nasa maayos kang kondisyon kung mag-aaral kang mag-drive. At sasamahan din kita kung aalis ka ng bahay, kahit sa palengke lang. Ang totoo niyan, ayaw niyang maglalabas ka mula ngayon dahil ipinagpapauna niya ang safety mo. Safety ko? Narinig ko na rin yun kay Helga. May hindi ba sila sinasabi? So, bawal pa akong mag-aral magmaneho? Ganun nga, ma'am. At hindi rin ako dapat lumayo sa bahay? Opo. Nasa panganib ba ako, Aling Berta? Sumagot siya nang nakatitig direkta sa mga mata ko. Sa tingin ko, hindi naman. Ayaw lang niyang mag-alala sa'yo habang naging busy siya. Kaya pinabalikan niya dito sa San Luis. Dahil alam niya na kahit maliit na bayan to, magkakakilalang mga tao. At kung may dayo o bagong muka, alam agad ng lahat. Komportable siya na narito ka sa bayan niyo. Nangilid ang luha ko. Inulit-ulit kong sinabi ni Aling Berta sa isip ko para kumalma ako. Nahihirapan akong tanggapin ang mga nangyayari, pero mukhang kailangan kong gamitin ngayon ang turo ng nanay ko. Hindi lahat ng sinasabi sa akin ng tatay mo para hindi ako mag-alala, pero para din yun sa akin. Walang lalaking gugustuhing malayo sa asawa niya, pero bahagi ng relasyon ng sakripisyo at pagtitiis. At kapag ganon, matyaga akong naghihintay sa tabi. Hindi ako nagsasayang ng panahon sa pagmumukmok. Ipinakikita kong karapat dapat din ako sa pagtitiis niya. Walang lugar kahit ang tukso kapag mahal mo ang asawa mo. Hindi mo man nakikita at kahit nasa malayo. Oo, tama. Ganun ang gagawin ko. Pinaluwag ko ang dibdib ko. Humigit ako ng hangin hanggang sa magawa kong maging panatag ang puso ko. Inabot ko ang bowl ng salad at tahimik akong kumain. Sumulyap ako sa fitness room kung saan abot tanawang ilang bahagi mula sa kitchen. Inilista ko sa isip ko na bukas, babalik ako sa regular na exercise at gagawa ako ng daily plan ng mga pwede kong pagkaabalahan at maging trabaho gaya ng dati noong bago kami ikasal. Sa sulok ng mata ko, nakita kong nakahinga rin ng maluwag si Aling Berta dahil sa naging reaksyon ko. Nagbaba siya ng orange juice sa harap ko. At ilang bote ng mga vitamins na dala rin namin sa Manila. Sabay namin yung iniinom ni Sandro sa umaga, kaya naiisip ko, Aling Berta, kung narito ito, anong vitamins ngayon ni Sandro? Hinati niya ang laman ng mga yan. Magpapabili raw siya kasabay ng sayo kapag naubos na. Lumubong puso ko. Kung ganun inaalala nga niya ako. Kailangan ko nga talagang magtiwala na ginagawa niya to dahil may dahilan. Hindi ako dapat magduda. Tama ng pag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Pagbalik ko sa silid ko, dinala ko roon ng mga bulaklak.
Inilagay ko sa ibabaw ng tukador sa harap ng salamin. Saka ko uli pinagmasdan at paulit-ulit na sinamyo. Dinala ko sa dibdib ko at parang baliw na hinahalikan ko ng paulit-ulit. Ang puso ko punong-puno ng pag-ibig at pananabik sa asawa ko. At sa ngayon ay sa ganitong paraan ko na lang maibubuhos dahil wala siya. Naligo ako at nagbihis. Hinanap ko ang phone ko pagkatapos pero hindi ko makita. Si Aling Bertang nag-abot sa akin ng bagong phone. Pinapapalitan ni Sir ang phone at SIM mo. Diyan daw siya tatawag sa'yo kapag kailangan. Kapag kailangan. Salamat naman. Sapat na sa aking malaman na tatawagan pala niya ako, kahit kapag kailangan lang. Sa huli pang unawa ulit ang pinairal ko. Oo na, baka nga talagang magiging busy siya. Pero hindi ko maiwasang masaktan kung bakit kailangan ganito. Sa kasama pa namin dumaan ang mga bagay na pwede namang siyang magsabi sa akin. Bakit ayaw niya akong kausapin? Walang direksyon ng paa ko. Hawak kong bagong phone at kinakalkal ko habang naglalakad. Umaasa na may text, message o kahit ano sa asawa ko. Pero wala. Walang laman ng phone. Hungkag gaya ng puso ko. Masakit. Dinala ko ng mga paa ko sa home office ni Sandro. Naghahanap ng connection sa kanya. Kahit anong senyalis ng buhay na dating naroon siya. Na hindi siya katahang isip. Binuksan ko ang salawing pinto at napako ang mata ko sa malaking bunton ng mga regalo noong kasal namin. Halos inuko pa ang sala ng office niya na dati napaka-cozy na tingnan. May mga regalo na parang ref ang hugis. Washing machine. Mahigit 100 peraso siguro na iba't ibang sizes. Umaapaw ang silid. Gusto ko sanang lumapit pero may kumilo sa kabila ng mga bunto ng regalo. Sa gawin ng divider sa likod. Si Charlotte. May hinihilang kung ano doon. Hawak ang malaking painting ng lolo ni Sandro na agad kong naalala. Hinila ko po palabas kasi naipit na sa likod ng kahon nito. Baka masira. Otomatiko akong humakbang para lapitan yon. Pwede ko bang makita? Ito ate. Iniharap niya sa akin ang paintings na halos 2 feet ang haba at 1.5 feet ang taas. Mamahaling kahoy ang naka-adorno sa palibot at hand-painted. Kinilala ko ang nasa larawan. Pinakatitigan. Inukit ko sa isip ko at nahiling ko sa Diyos na sana magkita kami sa ibang panahon. Na sana okay lang ang lolo ng asawa ko. At tulungan nito si Sandro na ayusin ang mga negosyong inaasahan ng napakaraming pamilya para mabuhay at maitawid ang pangangailangan. Matangkad na lalaking lolo ni Sandro, halata kahit nakaupo. Malago pa rin ang buhok kahit may salt and pepper na. Malinaw ang laugh line at kahit mukhang mahal ang ngiti nito. Mabait ang mga mata. At oo, gwapo rin gaya ng asawa ko. Parang Amerikano ang bulto ng katawan at hawak nitong isang cane. Leather ang upuan at kinunan sa loob ng library ng tila opisina nito. Hindi ko na malayang umiiyak na ako. Sumikip bigla ang dibdib ko. Hindi ko man lang nakilala ang taong ito bago kami naghiwalay ni Sandro. Ang sabi ng mga tao, 1 linggong pag-ibig lang ang nangyari sa'yo at hindi ka na yata babalikan ng asawa mo. Si Charlotte na hinahaplos ang likod ko, dinadamayan ako. Pero sa tingin ko, naming lahat dito, hindi po yun ganun ate. Ramdam naming mahal na mahal ka ni Sandro. Tumango ako. Oo, alam ko yon. Nagpatuloy siya. Wala tayong oras na magkwentuhan dahil dumating kami dito ay oras na ng kasal pero sa loob ng 1 linggo bago kami nakarating dito, ginawa ni Sandro ang lahat para sa aming mag-asawa. Binayaran niya ang utang ni JJ na halos kalahating milyon kaya tinigilan kaming takutin hanggang na kinunan niya ng pera kaya hindi rin kami agad nakaalis noong unang beses na kinumbinsi nila kaming umuwi. May inutusan siyang tao para bantayan kami habang nangyayari ang lahat ng yun, kaya ligtas kaming nakaalis. Noong huling gabi, nauwi pa sa komosyon at suntukan dahil may isa pang gang member na naghahabol ng ekstrang pera mula kay JJ. Tubo raw sa utang na bukod naming binayaran. Yun pala, ang pakay ay magpaiwan ako dahil gusto akong pagsamantalahan. Para kaming huminto siya dahil umiiyak na rin siya. Tinakpan ng bibig. Nasa kumunoy. Sobrang dilim na ng kinasadlakan namin at parang hindi na kami makakaalis. Doon na kami mamamatay.
Pero nakaligtas kami dahil sa awa at tulong ni Kuya Sandro. Malaking utang na loob namin sa kanya, ate. At alam kong ginawa niya yung lahat dahil mahal na mahal ka niya. Yung mga tao dito na malakas mang-asar, huwag mo na lang pansinin. Alam natin ang totoo at yun lang ang mahalaga. Alam ko yun. Dito kasi libangan na ng tao ang magtanong. At likas din na hindi nagsisinungaling sa kapwa habang sumasagot. Kaya mabilis kumalat ang kahit anong balita. Siguro dahil maraming oras ang mga tao, hindi gaya sa lungsod. Wala akong balak na magtagal dito. Pinahid ko ang luha ko. Dahil kung ayaw sabihin sa akin ng asawa kong problema, gagawa ko ng paraan. Babalik ako sa Manila. Naisip ko ang nanay ko. Ano kaya ang pinagkakaabalahan? Baka matulungan niya ako. Si tatay rin, nag-iisip na puntahan si Sandro sa Manila. Itinigil niyang pagpapagawa ng kubo niya ngayong araw. Baka abutan mo pa ngayong umaga. May kakausapin pa siya bago umalis. Isinabit niya ang painting sa dingding. Salamat, pupuntahan ko siya. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Nakita ko agad si JJ na may pasa na maliit na duffel bag sa balikat, galing rin sa bahay. Hinahayo ng direksyong papunta sa bayan. JJ! Sigaw ko na agad niyang nilingon sa layong 5 depa. Alam mo ba kung nasan si tatay? Sumabay ka na, dun din ako pupunta. Magkasunod kami naglakad sa damuhan. Tahimik namin binagtas ang daan. Halos 500 metro mula sa bahay namin. Nakita kong isang kubo na ginagawa pa lang. May isang maliit na silid na walang dibisyon pero kalan o lutuan ng kalahati. Tipikal na kubo talaga. Nang lumapit kami at buksan ko ang pinto na wala pang sara, nakita kong manipis na banig at duffel bag ang nagsisilbing unan. Sanay kami sa ganitong buhay. Pero ewan kung bakit nalungkot ako para sa tatay ko. Pangarap kong makita itong nasa maayos na kalagayan higit dito. Diyan na siya natulog kagabi, ani JJ. Maingat na ibinaba ang bag sa mahabang bangkong kawayan. Magdamag naming binubungan kasi hindi raw siya komportable sa bahay mo. Pagkatapos ng sa kanya, magpapatulong ako na magbayanihan para sa aming kubo ni Charlotte. Aalis din kayo sa bahay? Yun naman ang tama. Pinunasan niya ng puting towel na nakasampay sa balikat ang pawis niya. Hindi usong panyo sa bayan namin. Tipikal na probinsyano rin ang kapatid ko. Kahit magkakapamilya tayo, kailangan ng pagbubukod dahil kanya-kanya na tayo ng buhay. Dapat sana pagkatapos ng kasal mo nasimulan na ang kubo namin. Pero naglikom pa ako ng kaunting pera para doon. Alam mong tutulungan kita, JJ, sa lahat ng bagay na kaya ko. At hindi nyo kailangan magmadaling umalis sa bahay. Wala akong kasama ron at napakalaki nun. Hindi yan ang turo ng mga magulang natin. Mas mabuti kung tatayo tayo sa sariling paa. Iyayakapin ang buhay na para sa atin. Ibang kapalaran mo sa kapalaran namin ni Charlotte. Isa pa, sobra pa sa sapat ang nagawa ni Sandro para sa amin. Yung makabalik kami dito, milagro na yun. Humihingi ng paumanhin ang titig niya sa akin. Gusto ko ring dumating ang araw na ipagmalaki rin ako ng anak ko na nabayaran ko ang utang na loob namin sa asawa mo. Kaya gagawin namin ni tatay ang lahat para maiayos kayo at nang masimulan ko rin ang pag-iipon. At sa panahong ito, yun talaga ang kailangan ni Sandro. Yung maramdaman niya na kung may pinagdadaanan siya, karamay niya tayo. Na ganun ang totoong pamilya. Kaya sasama ako kay tatay sa Manila. Aalamin natin kung anong problema. Makikitira kami kay Uncle Nestor habang naroroon kami. Dating sundalo si Uncle Nestor na ngayon ay arm dealer at may legal na negosyo online ng bentahan ng armas. Noong nasa kulungan si tatay, isa ito sa tumulong pero hindi natinag ang mayayamang negosyante na nagdemanda sa tatay ko dahil mas mapera ang huli. Mas maraming koneksyon. Kung hindi kay Sandro, malamang na nakakulong pa rin ang tatay ko. Salamat, naibulong ko. Maupo ka, bakit ka nakatayo? Napansin kong komportable siya sa upuang kawayan. Samantalang nasiyahan na ako sa gilid ng pinto ng kubo kung saan natatanaw ko kung gaano kapayak ang kabuuan ng bahay. Inabutan niya ako ng bangko na pinunasan muna ng towel niya. Isang monoblock na tungtungan kapag nagbububong ng anahaw sa bahagi ng sala na hindi pa tapos. At tahimik akong naupo doon.
Gusto mo ba ng kape? Alok niya sa akin. Kakatapos ko lang, salamat. Saglit pa at natanaw ko ang tatay ko na paparating. Lumobo ang puso ko. Namiss ko ang banayad nitong paglakad. Paghawi ng mga dahon sa daan. Ang pag-iwas na makatapak ng pananim sa gitna ng damuhan. At yung mga oras na naglalaan ito ng lakas para iayos ultimo bato sa bakuran namin. Ang mga oras na lagi itong abala sa pagtulong sa iba kahit may ginagawa. Lagi kong namimiss ang tatay ko. Wala din itong bisyo kahit sigarilyo. At kapag nakipag-usap sa mga tao, bihira ang salita, mas madalas na nakikinig. Kung bubuka man ang bibig, palaging mahalaga ang sasabihin. Maswerte ako sa kakaibang yaman. Pinagkalooban ako ng mabuting magulang at kapatid, mga taong may takot sa Diyos, at maliwanag ang pag-iisip at marunong makipagkapwa-tao. At sana ang bagay na yon, maibahagi ko kay Sandro. Maranasan sana nito ang buhay na simple, payak, tahimik, na ibang-iba sa buhay na nakasanayan nito. Kumusta ka? Ang tatay ko na naupo rin sa mahabang bangko sa tabi ni JJ. Dalawang kawayan na pinagdatig at puno ng kahoy na putol ang tanging pundasyon. Wala pang bubong na anahaw ang kinaroroonan namin, kaya purong hanging amihan sa tuwing iihip at yayakap sa amin. Sa loob ng kubo, natatanaw kong bigasan na lata ng biskwit, kahoy na lutuan at mas maliit na papag na kawayan gaya ng sa dating bahay namin. Mabuti po, matapat kong tugon. Pinalaki ako na marunong tumanggap ng hamon at pagsubok, na halos hindi ko makayanan ng si Sandro nang maging dahilan. Sobra akong nabigla at nasaktan sa nangyari sa amin, lalo na at walang malinaw na dahilan. Pamilya mo na siya ngayon. Si Sandro ang tinutukoy ni tatay. Alam kong nasasaktan ka at normal yung nagtatampo ka dahil biglaan ang desisyon niya. Pero iba na dapat mag-isip ang isang babaeng may asawa. Hindi pwede yung damdamin mo lang ang iniisip mo na kung paano ka nahihirapan ngayon. Isaalang-alang mo rin kung anong kalagayan niya ngayon. Nag-iisa siya. Mas nahihirapan. Humigit siya ng buntong hininga. Kung nanghihingi siya sa'yo ng panahon, samahan mo pa ng pangunawa at pagmamahal. Lakipan mo ng panalangin dahil maraming bagay sa buhay ang wala sa kontrol natin. Magtiwala ka sa Diyos at sa magagawa niya. Ipinangangako ko na aalamin ko kung bakit biglang-bigla kang pinabalik dito ng asawa mo. Nagkausap kami bago kayo ikasal. Kami ang magdamag na magkasama at nag-ayos sa mabilisan yung pag-iisang dibdib. Napakasaya niya at ang dami niyang planong sinabi sa akin para sa inyong dalawa. Kaya alam ko rin na may problema sa Manila. Tatay, tumungo ako at bumagsak agad ang mga luha ko. Tulungan niyo po kami. Hinawakan ko siya sa mga kamay. Lumuhod ako sa harap niya.